Hello guys, this is Kaliang, preschool teacher here in Japan. Advice ko nga lang pala sa mga OFW na katulad ko. Number 1, lakasan ng loob. Kasi kapag bagong OFW ka, marami kang kakaharapin na mga struggle talaga dito sa abroad. Kaya kailangan may baon kang isang pack, isang bag na lakas ng loob. Kasi yun lang ang makakasurvive sa iyo pag nandito ka sa abroad. Kailangan buo ang loob mo, malakas ang loob mo sa mga harapin mong struggle. Next thing naman is expectation may be far from reality. Talaga, yung iniisip mo na trabaho mo doon sa Pilipinas may be differ from here. Kasi iba talaga yung trabaho kapag nasa abroad ka na. Lahat kasi ikaw ang gagawa. Maraming difference from your work from Philippines compare sa abroad. Kasi dito, wala kang ibang aasahan kundi yung sarili mo. Kaya, expect na iba yung work na dadatnan mo. Next is, don't trust too soon. Kasi diba, as bago kang OFW, maghahanap ka talaga kung sino yung taong pagkakatiwalaan mo. Pero, huwag ka magkatiwala. Huwag mong pagkatiwalaan lahat ng tao sa paligid mo ng ganong kabilis. Kasi, yung iba, iti-take you advantage nang wala kang alam. Kaya, minsan, inaabuso ka nila. Kaya, kailangan trust yourself. Kasi, wala kang makakatulong dito kundi ang sarili mo lang. Yung pinakamagandang advice na masasabi. The fourth is hold your head high. No matter what, anuman yung work mo dito, kahit DH ka pa, teacher ka pa, construction worker ka pa, it doesn't matter. Ang mahalaga, nakakatulong ka sa pamilya mo. Huwag mong intindihin yung mga tao nagsasabi, ay, DH lang yan. Ako nga, dati rin ako nag-DH. Pero ngayon, teacher na ako. No matter what, ano yung trabaho mo, basta na ikaw ay nagbibigay ng pera sa pamilya mo, you're doing it for your family, it doesn't matter. Love your work. Last one is plano mo mag-OFW. Pag-isipan mo ito ng paulit-ulit, hindi pwedeng pabara-bara lang. Kasi talagang napakahirap ng dadatnan mo dito. Kailangan buo talaga yung loob mo, hindi mo siya sasayangin yung opportunity. Kasi dito, hindi lang mentally, emotionally, and physically talagang isasabak mo yung sarili mo, lahat. Talagang si Lord lang yung kakampi mo, saka yung sarili mo. Kaya kailangan, hindi ka pwedeng magkasakit kapag nasa abroad ka. Napakahirap magkasakit kasi wala kang ibang aasahan kundi yung sarili mo. Ito yung puhunan mo, kaya kailangan alagaan mo ng mabuti kasi kapag nagkasakit ka, wala kang mag-aalaga sa iyo dito kasi ang hirap-hirap. Oo, makakasik ka ng konting tulong sa mga kasamahan mo, pero emotionally, ikaw lang mag-isa. Malayo ang pamilya mo, kaya kailangan buo ang loob mo kapag mag-abroad ka. Kailangan buong-buo ang loob at yung buong-buo. Thank you for watching. Follow back for more.